Isa sa pinakamadaling tamaan ng virus ngayong may pandemya, ang mga matatanda. Pero ang mga nakilala namin, tuloy sa pagkayod sa labas, kahit may sakit pa, at kahit hirap na. Paano matutulungan ang mga gaya nilang nagtatrabaho sa gitna ng COVID-19 pandemic? Ngayong umaga, sasamahan namin ang 62 taong gulang na si Mang Charlie Asis sa kakaiba niyang diskarte. Pasabay ang tawag niya rito. Pwede kasing magpabili at magpa-deliver na rin ng iba't ibang produkto sa kanya. Naisip ko magganito kasi nakikita ko nga yung iba parang kumikita sa pagbabike. Ganito ginawa ko. Marami naman nagbabike pero nahihiya silang maglagay ng ganyan na pasabay. Lalo mga kabataan. Marami nagbabike na pasabay kaya lang wala silang ganyang propaganda. Ako lang naglagay. Hindi sanay gumamit ng mga delivery application sa kanyang cellphone. Kaya para mabook ay kailangan siyang i-chat, i-text o tawagan sa kanyang cellphone number. Ngayong araw, may 2 na siyang nakabook na i-deliver. Dalawa yung customer ko ngayon eh. Babalik po tayo ng Banlik kasi may deliver ako isang coffee ron. After this, diretso na tayo ng Bali para isang customer ulit. Vulnerable o mas mataas ang posibilidad na mahawa ng COVID-19 ang mga gaya ni Mang Charlie na may edad na 62. Pwede ring mas malala ang maging epekto nito sa kanila, lalo na kung may iba pa silang sakit. Dalaman naming may iniinda pa palang sakit si Mang Charlie. May stage 3 prostate cancer siya. Kaya pa naman, basta kumain. Basta may kakainin, kailangang kayanin. Sa kalagitnaan ng kanyang biyahe, biglang bumuhos ang ulan. May kantin noon si Mang Charlie sa Laguna, pero dahil sa pandemya ay unti-unting humina ang kanilang negosyo hanggang sa tuluyan itong magsara. Minsan ang naipost sa social media ang kwento ni Mang Charlie. Dahil na rin sa sakit, nalaman na may catheter siya habang nagde-deliver. Pagkagaling ko ng hospital, pagkalabas ko pa lang, padjak na uli. Anong pakiramdam mo? Iba sakit? Mabigat, tapos masakit dito. Talaga? Masakit kasi nagagalaw yan eh. Yung ganito yung laking tubo, gumaganong-ganon sa loob yan eh. Oo. Tapos pag gumalaw na siya, dugo na yung lalabas, isang buo-buo na, kasi nasusugat. Pag padjak ko, kaya ang ginagawa ko, tumatagilid ako sa gilid, gaganon ako para maayos. Naranasan yun na mapadyak, din nagdudugo kayo? Dumudugo, dinadadma ko lang, okay lang kabo, kaya ko to. Sa ngayon, tinanggal na muna ang catheter ni Mang Charlie. Pero ipinakita niya sa amin kung paano niya ito itinatago tuwing nagde-deliver. Ginagawa ko, pag kami nagbabike, isusuot ko ito dito, sa sinturon ko, kahit yung nakabike shirt, kung ako short, ang gagawin ko niyan, pipinipit ko yan dito, tapos pasok, dudubluin ko para yung urine bag niya hindi makita. Ito ba tayo? Mismo ang barangay hall na lang. Yung payment po nito, doon na lang pipikapin? Opo, kahit pagka to-follow na lang po, pag meron na lang po ulit kayong deliver.
Pagkatapos ma-deliver ang unang package, diretso na si Mang Charlie sa susunod na delivery. Paminsan-minsan ay tumitigil si Mang Charlie para magpahinga. Bukod sa banta na tamaan ng virus, hindi rin nawawala ang peligro habang siya'y nasa kalsada. Mula Laguna, minsan ay umabot siya sa Metro Manila sa pagde-deliver sakay ng kanyang bisikleta. Minsan pag ako nagmamanila or Caloocan, Divisoria, pag may nagpapapick up sa Divisoria. Nagpapick up sa Divisoria? Dadalhin ko dito. Papunta Lubang? Oo. O kaya Kabuyaw. Magagaan lang naman, kaya. Kahit ang Divisoria, ilang kilometro yun? Kaya naman yun, kasi estimate ko na tumatakbo ako ng 3 to 4 hours. Sa madaling araw, kung baga ako lumalabas, kaya kong 3 hours takbuhin. Pero pag tinanghali Balikan? Balikan, one way? One way lang yun. Alam mo, nagbibisikleta din ako. Masakit dito yan eh. Oo. Nandito yung problema mo di ba, sa area na to. Oo. Siyempre, di ba, pag ikaw nagbabike, pag alam mo masakit na, gumagano ka na lang muna. Tatagilid mo. Pag masakit na naman, gigilid mo naman. Pag talaga hindi mo na makaya, titindig ka na pabadya ka, ganun. Mahigit 14 kilometers pa ang kailangan ibiyahe ni Mang Charlie para madala ang susunod niyang delivery ngayong araw. Bago dumiretso, ay dumaan muna siya sa isang kainan. Ito na ang kanyang almusal at pananghalian. Pagkatapos kumain, tuloy ulit sa pagpapadyak. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras, narating na niya ang customer. Kapag pupunta po talaga si tatay, lagi ko po binibigyan pagkain kasi iniisip ko na baka pag nagbabike siya, nagugutom siya para may makakain po siya sa daan. Ayun. Tapos yung sakit ng katawan niya, kasi mahirap din magbike, di ba po? Dito namin nalaman na siya pala ang nag-post ng larawan ni Mang Charlie na nagdi-deliver kahit may sakit. Hindi ko po alam na may ganun siya nung pumunta po siya sa akin. Tapos nalaman ko lang po nga nung nakauwi na siya. Tapos ayun po, start po na nag-post na po ako sa Facebook ng about kay tatay. Thank you, tay! Magaling ka, kaya! Ang pagpadyak ni Mang Charlie unti-unti nang bumabagal dahil na rin sa mahigit 4 na oras ng pagbabike. Ilang minuto pa ay napatigil siya at naupo sa gilid ng kalsada. Pagod na, laspag na. Pagod na. Hinto muna. Kasi baka atakihin ako Dapat pahinga muna. Nararamdaman ko pagod na ako. Naatakihin na ako niya kaya papahinga ko. Tay, tinitingnan ko yung mata mo. Parang kitang-kita ko yung pagod sa mata mo. Oo, talaga. Talagang pagod na rin. Kaya lang hindi pwede tumigil. Hanggang kailan? Hanggat kaya ko. Kaya ko pa naman Siguro mararamdaman ko sa sarili ko kung hindi ko na kaya. Hanggat kaya ko, papadyak ako.
Hindi mo sumasakit ang balakang ninyo? Sumasakit din po eh. Wala tayong magawa. Habang nagbebenta, yung dito, Masakit daw ha? di ba? Opo. Masakit na rin siya. Opo. Habang naglalakad. Opo. Yan yung masakit eh, no? Para bukol siya.